Hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Welcome po to James Tarot PH. So, diretso na po tayo sa inyong weekly reading for Feb 3 hanggang Feb 9. Na-pre-shuffle ko na po lahat ng cards and decks na gagamitin natin. So, let's start. Ikakat ko lang po ito. So, i-take nyo lang po yung mga ka-resonate kayo and leave the rest. Use po your intuition so that makuha nyo po yung akmang messages for you today. At the center of your reading, you have the Three of Swords. At the area of what you want, you have the Six of Wands. In the area of what you need, you have the Four of Pentacles. In the recent past, you have the 4. You are protected. You are divinely protected by your ancestors, by the people that are important to you. Four of Cups in your recent past. In the near future, you have the Eight of Pentacles. Beautiful. In your challenge this week, Gemini, you have the Seven of Cups. In your fortune, you have the Seven of Wands. Sa inyo pong advice area, you have the Ten of Pentacles. Wow, beautiful. And the Queen of Swords. Ang inyong pong outcome for this week, Gemini, ay the Three of Pentacles. Beautiful. Sa bottom po ng inyong deck for this week, you have this Eight of Swords. Remove mo daw yung mga doubts na nararamdaman mo. Remove all the hindi mo pagkakaroon ng tiwala sa iyong sarili. Huwag mo limitahan yung mga kakayahan mo. You have the possibilities. You have endless possibilities that you can do. Probably nahihirapan ka ngayon because you're not seeing any progress o halimbawa walang outcome kang nakikita sa ngayon. I'm seeing also na you're trying to find solutions or advice from other people and iniisip mo paano mo ma-navigate iba't ibang bagay. I want you to know na itong mga piring na ito, itong tali na to, kaya mo tong kalagan, kaya mo tong tanggalin. Meaning, you have the innate power within you para magawa mo yung mga gusto mo, and that nasa sa isipan mo lang yung mga thoughts na limiting. Halimbawa, wala kang tiwala sa sarili mo, hindi mo kayang gawin to. Nagbunga yan dahil sa mga past traumas o mga past na pinagdaanan mo, rejections, failures, o mga negatibong sinasabi sa iyo ng dati mong boss o dati mong mentor o ng teacher mo ng bata ka, pinahiya ka, naka-apekto yan sa iyo sa mentality mo today. O di kaya may family member ka na naging harsh sa iyo when you were younger, when pinagkasabihan ka and nag-instill sa iyo yung negatibong bagay na yun, kaya lumaki ka na parang hindi mo ma-feel o na kaya mong gawin o solusyonan yung isang bagay. Know that within you, you have everything that you need and you have the power para solusyonan at para umaksyon sa mga bagay na gusto mo. So let's start your reading. Very interesting, Gemini. At the heart of your reading, you have the Three of Swords. Sorrow, pain, rejection, or even heartaches, heartbreak. Meron ka mga rejection. I'm seeing someone na hindi pa makabenta ng something ngayon, whether sa negosyo o hindi ma-meet yung quota sa negosyo or walang way to ma-meet yung dapat na kita for this week or for this month. I'm also seeing someone na nagkamali ng tiwala sa isang kaibigan o sa isang office mate o workmate, and then you feel na betray ka with the trust and may mga maling sinasabi sa'yo. For some, kakatapos lang ng heartache o heartbreak, you are now in this mode na parang you want to move forward, you want something else, gusto mo nang kumawala dyan sa feeling na yan but hindi mo matakasan yung emosyon na yan, ano? So the Three of Swords being clarified by the Ten of Wands, yet sobrang bigat na mga dalahin mo. This is like excess baggage from those pain and from those rejection. For others, I'm also seeing na you're questioning na your worth of whether or not this job is for you or this passion project is for you or itong dream na gusto mong tapusin o gusto mong simulan o pinapangarap mong gawin. Halimbawa, you're a singer and then sali ka ng sali sa mga singing contest and then walang nangyayari o wala pang bunga yung paghahanap mo for that career, and then nabibigatan ka na dun sa pressure din ng ibang tao na kaya mo pa ba, worth it pa ba yung ginagawa mo. For others, this is about your heartache, nahiwalay ka with someone
And then, naapektuhan na din yung day-to-day life mo, trabaho, bahay, how you deal with friends, wala kang gana, wala kang motivation, you don't know paano ka mag-move forward from this, ano? So hang in there, you can do it. Daanan mo lang, damdamin mo yung emosyon, daanan mo lang, and at the end, there's always light at the end of the tunnel, di ba? So, ma-reach mo rin yung point na makakapag-move forward ka at mag-evolve ka na, and then lalagpas ka na sa cycle na yan. Taas po tayo sa area ng yung conscious and subconscious in the position of what you want. You have the Six of Wands. Good news, victory card. Gusto mo nang malagpasan ito, itong heartache na to. Gusto mo nang matapos sa itong mga problema, matapos sa itong mga rejection, matapos sa itong paulit-ulit na napapagod ka na sa mga maling bagay, ano? You keep on fighting, you keep on moving forward. Kung kailangan mag-research sa isang bagay, ginagawa mo. Kung kailangan mag-double time ka sa isang trabaho, ginagawa mo ng ginagawa for you na magbunga, maging successful ka sa bagay na to, maging victorious ka sa bagay na to. I'm seeing you doubling time. Kahit napapagod ka na o inaantok ka na o hindi na kaya ng katuwang lupa mo, pero dire-diretso ka pa rin sa pagkatrabaho because gusto mo rin somehow patunayan na itong mga taong nag-reject sa'yo, nagkamali sa'yo, ay mali sila sa mga ginawa nila sa'yo at sa impression nila sa'yo. You also want to elevate your life, pag-aanin yung buhay mo. Gusto mo rin maging busy sa trabaho para hindi mo maisip o para hindi mo para makalimutan mo parang dalian yung mga dinadamdam mo, ano. You want to be successful also in other areas na patutunguhan mo because gusto mo na mag-move on do sa mga hindi nagtagumpay na mga area ng life mo, and then you're gonna channel on a different path. You want to see naman, sana dito naman this time, di ba, may success naman sana ako dito sa area na to. So the Six of Wands is being clarified by the Eight of Swords. Yeah, gusto mo na mag-move forward talaga to the things na positive. Kahit sino naman, di ba, pag nakaranas ng ganyang heartache o heartbreak and sorrow and pain, you want to really move forward na at iwan na yung mga bagay na hindi na nakakabuti sa'yo at nakakadagdag lang ng stress, pagod, depression, and also I'm seeing someone na nakatudokbong lang sa kumot or isolation sa kwarto, hindi lumalabas, hindi gumigimik, o hindi na nakikipag-usap sa social media with his or her friends. Pero gusto mo nang mag-move on, gusto mo nang makabangon naman. Nandun ka na sa point na gusto mo na siyang magawa. Pero in the area of what you need, in the subconscious area, you need to let go daw. Let go mo yung mga bagay na hindi na para sa'yo. And you need action dito. Kasi sa area of what you want, gusto mo lang eh. Gusto mo lang kumawala sa mga bagay, gusto mo lang pumunta sa victory. Pero sabi ng, in the position of what you need to let go. Let go of these people, let go of this work or this trabaho or this habit or this emotion na nakikip sa'yo from accepting and embracing new opportunities in your life. So let go of these things na hindi makakabuti sa'yo. Alam mo, kung nakaka-resonate ka, alam mo kung ano yung mga bagay na kailangan mong i-let go. Especially sa kung tao ito, mga taong kailangan mo i-let go, yung pag nakikita mo sila na naaalala mo sila, puro problema lang yung dala o lahi ka lang na stress. So let go, dumistansya ka sa kanila, let go of control sa mga bagay. See, letting go will make you so much happier. Mawawala tong baggage na nararamdaman mo. If you just let go, don't control things, don't force relationships, don't force yourself into jobs or positions na alam mong stress o problema lang yung dulot sa iyo. Let go of expectations from other people. Ang kailangan mo lang ang pwede mo lang makontrol ay yung emotion mo, yung kaya mong gawin, pero yung emotion at expectations from other people, let go mo yan because that will lead you to more disappointments and depression for others. So let go so that you can be happy again. Magkaroon ka ng optimism again in your life, diba? In the area of your recent past, you have the Four of Cups. Talagang hindi ka naging masaya dito. Probably I'm seeing someone na niloko o pinabayaan na taken for granted. Someone ikaw ginawa mo lahat, nag-effort ka sa lahat ng bagay, you did your best, inuna mo siya. If this I love for others na love reading ito,
inuna mo siya, and then you're seeing na parang it's not enough, hindi na reciprocate yung love for you o yung bagay na dapat mo makuha from your partner. So you want some hindi ka naman na-bore, pero parang feeling mo hindi worth it tong pinaghihirapan mo. So know na someone will come to you and offer you another chance in love or another chance in work, in jobs. You just have to open up your eyes, see the bigger picture para makita mo na may iba pang bagay o tao nakalaan para sa'yo. So the 4 of Cups is being clarified by the 7 of Swords. Yeah, you want to really, nakaraan parang nagdesisyon ka na itong gagawin ko, going solo, hindi ko na pakikinggan yung sinasabi nyo. If I'm on a search of a higher purpose, a higher calling, or happiness, you're searching for happiness na wala do sa current mong sitwasyon, na hindi ka na masaya, hindi ka na maligaya, hindi na nagiging selfish na yung ibang tao to the point na ikaw na yung naapektuhan. So you walked away. You made a decision on your own to just walk away and iwan sila o hanapin yung mga bagay na for you. Okay? And also, I'm also sensing for other people na na-betray ka, this betrayal and mistrust and mga taong hindi naging totoo sa'yo, used you, abused you, or manipulated you on a different levels. So, ayaw mo na sa kanila and you want something else. Gusto mo nang bumuko, gusto mo nang mag-move on from them. In the near future naman, I'm seeing you working on something else. Bubuhos mo yung oras, panahon mo, Gemini, on something na kapaki-pakinabang and will elevate you, and not just you, your life, and also your passions or your work. You're mastering something for someone. Pagtutuunan mo ng pansin na lang yung trabaho o ibang bagay, doon mo itutuon yung buong attention mo para kahit paano, kahit nararamdaman mo pa rin tong heartache and sorrow mo sa 3 of Swords. Kasi may mga tao at na mahirap makawala doon, makamove forward from the pain, hindi ba? Which is normal naman sa ating lahat. But dito nakikita ko na gusto mo maging busy ulit para hindi mo na maisip o para unti-unti ka makamove on. So, you're gonna find a new job or a new hobby. Meron kang susubukan na hobby na parang, try ko nga to ulit. Dati kaya ko to, try ko kaya ulit. Or you're trying to attend seminars or workshops, or katry ka sa YouTube ng mga tutorials on something else, or lilipat ka na ng ibang trabaho para yung mga taong may cause ng heartache sa'yo in the past ay nakalimutan mo na o makamove forward ka na, kaya magiging busy ka sa maraming bagay. So that 8 of Pentacles is being clarified by the 4 of Cups. Yes, 2 beses po lumabas yung 4 of Cups. Kung dito, naghahanap ka ng iba dahil parang feeling mo napabayaan ka and you are neglected and you are wronged by a lot of people. Pagdating dito sa 8 of Pentacles, sa near future mo, you're gonna meet that 4th cup. Makukuha mo yung 4th cup na yun. Mahahanap mo yung purpose mo, mahahanap mo yung new person for you, o mahahanap mo yung right job for you. So anything na i-work out mo, tinatrabaho mo ngayon in the near future, yung naiisip mong idea na, try ko kaya yun, o kaya agawin ko kaya yun, o kaya try ko kaya doon sa lugar na yun, or i-date ko kaya tong taong ito, yung gonna see na siya na yun, o ito na yun, trabahong yun na hinahanap mo na 4th cup. So congratulations, it's gonna be a new cycle for you in the near future, Gemini. In the area of your challenge this week, you have the 7 of Cups options. Sometimes burden din and overwhelming din yung marami kang gustong gawin since nagfo-focus ka sa work in the future. Marami ka naiisip na nai-imagine o planong gawin. So, a challenge sa'yo is to just choose one na alam mong mag-work. In a sense na feel mo naman yan kung ito ba ay doable, ito ba ay tangible, ito ba ay kaya kong pangatawanan. Alam mo yun, you just pick one that you will focus on para magbunga naman siya at para hindi ka rin nagsasayang ng oras. So, yung ini-imagine mo, dalhin mo sa isipan mo at gawin mo para matupad siya at hindi lang siya manatili sa imahinasyon mo, di ba? So, the 7 of Cups is being clarified by the Star. Keeping that faith, honoring yourself, believing in yourself, and trusting that whatever you're gonna choose sa mga options mo, ay yun ay magandang bagay na binigay sa'yo ng universe at nakatadhana mong gawin. So the challenge for you is to use whatever nagplano mong gawin.
and stay connected to it and pursue it with all your heart. At huwag kang panghihinaan ng loob. I'm seeing you doubting again yourself. Meron ka pa rin, this is the 8 of Swords, and you're thinking, tama ba itong diretsyon na to? Ito ba dapat kong piliin? So, andun ka pa rin sa tug of war, push and pull ka pa rin sa pag-abot sa mga bagay na gusto mong kunin sa bagong area ng life mo. I want you to really dig deep down in yourself. Trust your intuition and pick one thing na gusto mong gawin moving forward after this heartbreak, na pag-focusan mo para hindi ka rin magsayang ng oras. In the area of your fortune, you have the 7 of Wands. Dalawang 7, 7, 7, 7 is luck. So you're very lucky, this Gemini. After a heartache, there's luck for you. 7, 7, 7, and 4, 4, 4. You're lucky and you're protected. So use those numbers as your luck, and special number from your angel guides na may 4, 4, 4, and 7, 7, 7. I'm seeing you putting those boundaries. Pipiliin mo na yung sarili mo. Since nakalagay siya sa area ng fortune, I'm seeing you prioritizing yourself more, giving yourself more time to heal, at the same time proving yourself. Nakikita ko nag-aayos ka. Inaayos mo na yung kwarto mo, binabago mo na yung gamit mo. I'm also seeing you tatanggal mo na yung mga lumang damit o mga lumang gamit na hindi mo na kailangan. You're reinventing yourself and proving to other people that you are a renewed person, showing them na kung ano yung ikaw dati, hindi ka na ngayon. So, tinatayo mo isa-isa itong bakod na to against sa mga people na hindi mo na kailangan sa life mo na negative, o sa work, you're creating your own space of happiness, of gratitude, of peace. Inuuna mo ngayon yung peace of mind mo ang sarili mo, which is really good kasi dumaan ka sa mga mahirap at mabibigat na bagay. So you want victory, you want to move forward, you want to be happy again. So this is a really lucky card for you, Gemini. So the 7 of Wands being clarified by the Wheel of Fortune. Napakaswerte mo. Since nasa position siya ng good fortune, the wheel is turning in your favor. Magsisimula nang umikot yung swerte for you, or your luck for you. Everything will run smoothly. Once you put that boundaries against other people, mararamdaman mo na yung peace, mararamdaman mo na yung harmony in your life, mararamdaman mo na gumagaan na ulit, parang lahat masaya, happy, harmonious. So, umiikot na yung tadhana for you. Pwede mag-focus ka sa work and you will get the best job there is. Maayos na yung takbo ng trabaho mo, o sa school, or love life. If it's love relationship, you're gonna love yourself more, and you're gonna see na there's something out there for you to explore, and you're gonna be optimistic with a lot of things. So, great fortune for you this week, Gemini. In the position of your divine advice, you have the 10 of Pentacles and Queen of Swords. Pagkaabalahan mo daw and focus on the things that matters. Pagkaabalahan mo yung future mo. Say no to people that are invading your peace. Say no. Have that voice. Have that power and courage to protect to what's yours. Protect your peace. And unahin mo daw yung mga bagay na pangmatagalan. Kung trabaho, something na kung ayaw mo na ng parandalian, ayaw mo na ng puro laro. So, have that firm decision na ito ang uunahin ko, ito pa-prioritize ko because this is valuable and this is important for you. Kung trabaho man yan o negosyo, doon ka na lang magtuon ng oras since yun, pang matagalan yun, di ba? O kaya sa work na mas pipiliin mo na in the long run, ikaw ang winner, di ba? Ikaw pa rin na mag-benefit sa mga bagay na yun. So, 10 of Pentacles being clarified, 9 of Cups. Pag po nakakita kayo 9 of Cups, make a wish. Pause po muna yung video and then make a wish because 9 of Cups is about wish fulfillment. So, since yung 9 of Cups nasa 10 of Pentacles, you're very lucky this week, Gemini. Whatever you want to achieve for you and your family, yung pang long-term na dreams mo, mafulfill yan, makukuha mo yan. Just have this firm decision of sticking to kung ano yung decision mo and kung ano yung plan mo. The Queen of Swords being clarified by the Empress. Whatever you set your eyes to, magbubunga yan. Kung ano yung vision mo na balak mong gawin, magbubunga yan. Kung para sa pamilya, matutupad yan because these 3 are very lucky cards. 10 of Pentacles, 9 of Cups, and the Empress. So kung ano man yung bubuuin mo,
This time, magbubunga for you yan. Okay? Bago tayo puntahan tong iyong outcome na Three of Pentacles, let's have additional readings from the Divine. First, we have the Badger Spirit, number 4. Apat na 4. My God. Kaya natin po sa inyo ang number 4. This message is for you. And kung nakakita po kayo ng Badger Spirit or Badger anywhere, sa personal, sa computer, sa internet, sa pictures o sa personal, ano pag-usapan niyo po, this message is definitely for you. Badger Spirit, be fearless and bold. So after this heartache, it is the time for you to be fearless and bold. Kalimutan mo na itong mga self-limiting na doubts mo sa sarili mo dahil kaya mo. Diba? It's the time na daw to be bold and fearless. Another message is a new start is coming. See? Bagong simula ka. After this heartache, after this pain, you're on to a brand new beginning. And in the flow, everything is smooth sailing. Ano sinasabi ko dito kanina? Sa iyong fortune, everything will be smooth sailing. Everything will be magaan. Lahat matutupad na for you. Mafe-feel mo na dumarating na yung swerte for you. So it's gonna be a wonderful, wonderful shift for you this week, Gemini. So ang outcome mo ay Three of Pentacles. I'm seeing you working hard, showing people kung ano yung talent mo, kung ano yung passion project. People are seeing kung gaano ka kagaling, kung gaano ka worthy. Everybody's praising you. Kasi nag-focus ka sa work with this Eight of Pentacles, and may pinili ka ng isang bagay at pinanindigan mo, and you had set your boundaries and you focus on the things that's important for you. At talagang naging firm decision mo na nagbunga. So people are rejoicing you. People are commenting na ang galing mo naman, parang uy nakabangon ka na, good for you, and you're focusing on better things in your life and you're improving on a lot of things. So congratulations sa'yo, Gemini. So Three of Pentacles being clarified, but Seven of Wands. Dalawang beses lumabas sa Seven of Wands. You unahin mo yung sarili mo this time, and you will see na lahat magbubunga. Mapapakita mo sa kanilang lahat na you are better. Lalo na sa mga taong nagkamali sa'yo, you are better. Success is your best revenge, Gemini. That is really the message that I'm getting dito sa buong reading mo. Success is your best revenge sa mga taong nagkamali sa'yo, and work on your qualities, your abilities, your passion projects. There will be a lot of opportunities na darating sa'yo, so grab that and enjoy your life away from those pain, away from those negative people, because you're worth it. You are have everything that you need, and you will go places. Okay, so you will prove yourself to other people, so you're gonna be successful after this. So Gemini, that is your weekly reading. Napakaganda, from pain to beautiful transformation for you. Good luck on your Feb 3 and 9. Thank you again for watching. Kung naka-resonate po kayo anywhere here, i-comment nyo po yun sa baba and I'll be replying on your messages. Don't forget to like, share, and subscribe. See you again po next time for your weekly reading ulit. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.